Natatandaan niyo pa ba ang palabas na The Sound of Music noong 1965 musical film na pinabibidahan nila Julie Andrews as Maria at Christopher Plummer as Captain Von Trapp? Kung saan sa film na ito sumikat ang kantang napapaloob sa movie na ito, ang Do Re Mi, My Favorite Things, Climb Every Mountain at The Sound of Music kung saan ito ang title. At kasama ang unang mga anak ni Captain Von Trapp na isa ng biyuto at kung saan nabuo nila ang kanilang pamilya as a group of family singers. Ang una at original Broadway ng The Sound of Music ay pinalabas noong taong 1959 na pinagbibidahan nila Mary Martin at Theodore Bickel kung saan adaptation lamang nila Julie Andrews at Christopher Plummer. Isa na ata ito sa pinakamagandang classical na napanood ko at syempre sa mga iba din na nakapanood na din nito. At mas nakilala pa ito nang nabuo din ang isang animated series nito sa mga kabataan noon. Sa video natin ngayon, alamin natin ang kwento ng pakikipagsapalaran at histeryo ng palabas ng The Von Trapp Family Singers. Tara, simulan na natin! Nagsimula kasi ang kwento ng Von Trapp Family Singers o The Sounds of Music sa isang batang madre na nagngangalang si Maria. Ang karakter kasi ni Maria ay kakaiba sa lahat ng mga madre sa kanilang kumbento dahil may karisma siyang kaya niyang magpatawa ng iba dahil sa mga kakaiba niyang ginagawa. Hindi naman sinasabing kalokohan pero may pagkapilyang babae lamang siya at mahilig siyang kumanta na nakitaan sa kanya ng mga kasama sa loob ng kumbento. Si Mother Abbess o Mother Superior sa kanilang kumbento ay sinabihan si Maria na kailangan niyang lumabas ng kumbento para malaman niya sa kanyang sarili kung nararapat ba siyang tumagal sa pagiging madre nito. Pilit man sabihin ni Maria na ayaw niyang lumabas ng kumbento, ngunit kailangan niyang gawin ito para mas handa niyang harapin kung karapat-dapat ba siyang maging madre. Pumayag na nga siya at sinabihan siyang magtatrabaho siya sa isang kilalang pamilya sa kanilang lugar para maging isang governess o tutor sa mga anak ng isang pamilya na ito. Dahil ang pamilyang pupuntahan niya ay wala ng ina, ang mga bata at biyudo na nga ang kanilang ama. At ito nga ang Trapp family na pagsisilbihan ni Maria. Nang makilala at makita na ni Maria ang pamilya na ito, ay nainlove siya sa mga bata at napamahal nga siya sa mga ito. At lahat sila ay magkakasundo at mahihilig din kumanta. At hindi inaasahan ni Maria na mai-inlove sila sa bawat isa sa ama ng mga bata na si Captain George Von Trapp. At sila nga ay kinasal. At dahil sa hilig nilang kumanta, kasama na din si George kumakanta sila sa mga simbahan at iba pang lugar na merong festival. At nagkaroon ng komosyon sa kanilang bansang Austria na magkakaroon nga na tinatawag na Anschluss. Ang Anschluss ay magiging sakop ang Federal of Austria ng Germany noong 1938. Alam naman natin na napakalakas ng Germany o Nazi dahil sa pamumuno ni Hitler. At kailangan tumakas ang pamilya ng Trapp family dahil against nga sila sa mga nangyayari sa kanilang bansa at kaya tumakas sila sa gitna ng festival patungong Switzerland. Ang The Sounds of Music kasi ay totoong pangyayari sa buhay ng pamilyang Trapp noong World War II. Ang Von Trapp Family Singers kasi, ang original na gumawa ng kwento nito ay ang original na si Maria Cocera, na ikalawang asawa nga ni George Von Trapp na ngayon ay si Maria Trapp na. Ito kasi ay memoir o mga naisulat na alaala ni Maria tungkol sa tunay na buhay na pangyayari ng sariling pamilya niya. Si George Von Trapp ay merong 7 anak sa unang asawa na si Agatha Whitehead at namatay nga lang ito. At ikinasal nga siya kay Maria Cocera na 25 taon lamang noon at nagkaroon pa nga sila ng 3 anak.
At ang pamilya nila ay talagang magagaling kumanta at una nga silang kumanta as a family group noong 1935 sa isang local church ng Aiken, Salzburgland ng Austria. Kasama nga ang kakilala nilang young priest na si Director Franz Wasner na naging conductor ng Trapp family at isa nga rin itong missionary. Ang conductor ay ang nagli-lead sa isang music performance or choir. At that time, sa lugar nga ng Salzburg ay naging kompetensya pa nila ang sikat na si Lotte Lehmann na naging part din ng isang singing competition na naganap nga noong 1936 at napanalunan nga ito ng Trapp family choirs. Alam naman natin ang pagiging malupit at istrikto ng mga Nazi sa kanilang pamumuno, lalo na kapag nasakop ang isang bansang naangkin nila. Nang nakalabas na ng bansa ang family Trapp, unang lugar na kanilang pinuntahan ay ang Italy. At namuhay nga sila sa Zadar o iba pang tawag ay Zara sa may Croatia na naging citizen pa sila ng lugar na ito. Noong 1938, napunta naman sila sa Warmond ng Netherlands na malapit sa capital city ng South Holland sa Hallgate na isang probinsya at naging guest nga sila ng Dutch banker na si Ernest Menten. Nakapunta sila ng London at United States at nang na-expired nga ang kanilang mga visas, nakapunta naman sila ng Scandinavia at bumalik sa United States ng September 7, 1939. At dahil kumita at nakilala na nga sila sa United States ay pinabago ang kanilang pangalan na from Trapp Family Choir to Trapp Family Singers na suggestion ni Frederick Christian Schwang. Si Frederick Christian Schwang na isang talent agent ng naging presidente ng Columbia Artist Management. Nanirahan nga sila sa Philadelphia at Pennsylvania sa sandaling panahon lamang. Nagsettle na nga sila sa Stowe, Vermont sa United States at noong 1941 nakabili nga sila ng farmland doon at ginawa nga nila itong Trapp Family Lodge of Cor Onum na ibig sabihin ay One Heart. Kahit nakatira sila sa United States, nagpatayo sila ng Trapp Family Austrian Relief Foundation para ipadala ang kanilang mga donasyon sa Austria noong panahon ng World War II. Nalibot nila ang 30 countries sa loob ng 20 years dahil sa kanilang trabaho at nabuwag nga ang kanilang grupo noong 1957. At after nga nabuwag ang kanilang grupo, dito na nga nasimulan isulat ni Maria ang kwento ng Trapp Family Singers. At nabasa nga ito ng isa sa mga naging kaibigan ni Maria at napublish nga ito ang The Story of the Trapp Family Singers noong 1949 na naging inspirasyon nga ng The Sound of Music. Kung saan, na-adapt naman ng film nito ang The Sound of Music 1965 ni Julie Andrews at Christopher Plummer ay naging the highest grossing film at all time sa loob ng 5 taon. Kahit active pa noon ang grupo nila, namatayan na sila ng miyembro at sila ay si Captain George Von Trapp sa edad na 67 noong 1947 at si Martina sa edad na 30. Namatay ito sa panganganak. Mula kasi nabuwag ang kanilang grupo, sila Maria Johannes, Rosemary at Maria Francesca ay nagtungo sa New Guinea para maging misyonaryo sa bansa na ito at bumalik nga si Maria sa Trapp Family Lodge para pamahalaan nga ito ng ilang taon. Si Maria ay namatay noong 1987 at inilibing siya kasama sa libingan nila George at Martina at ilang taon na rin lumipas, isa-isa na rin namayapa ang 7 original Trapp children na sila Hedwig noong 1972, si Martina noong 1953, si Rupert noong 1992, si Werner 2007, si Agathe 2010 lamang at si Maria Francesca noong 2014. Kailan lamang ay namatay sina Leonor Von Trapp Campbell noong October 17, 1921 at Rosemary noong May 13, 2022. At nag-iisang naiwan na anak nila Maria at George na nabubuhay na si Johannes na huling balita lamang itong January 2024.
At nagkaroon pa nga ng animation ang Trap Family Story ng Nippon Animation ng Japan at pinamagatan itong Turapo Ika Monogatari o Trap Family. Isa ito sa World Masterpiece Theater ng Japan Animated Classical Series na ipinalabas nga sa Fuji TV at nagkaroon nga ito ng 40 episodes noong 1991. Naalala ko noon na ang animated Trap Family Singers ay ipinalabas sa ABS-CBN noong 10 a.m. sa umaga noong taong 1992 o 1993 at grade 2 pa lamang ako nito noon at panghapon ang pasok ko kaya nakakapanood ako nito sa umaga. Kung ikaw ay naaalala mo ang tamang taon na ipinalabas ito sa Pilipinas, comment nyo naman ang tamang kasagutan. Salamat! Ngayon, alam na natin ang The Sound of Music ay nangyari sa totoong buhay ng pamilyang Trap na talagang sumikat pala talaga sila sa iba't ibang bansa noon. At pinahalaga niya ito ni Maria at nagawan pa niya ito ng story base sa kanilang mga karanasan. Nakakatuwa lamang na nakakapanood tayo ng isang masterpiece at hindi makakalimutan na story na nagpaantig sa ating mga puso. Kung hindi mo pa ito napapanood, simula mo na ngayon. Sigurado, hahanga ka sa kanilang buhay na meron sila noon. Kaya, ang kaalaman ay kayamanan. Dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?